sa mga food park ngayon, ito ang dinarayo. Sandamakmak na kanin, makulay, at may iba't ibang toppings. Depende sa iyong cravings. Lechon, Hungarian hotdog, siomai, at kung ano-ano pa. Para sa mga Pilipino na kanin is life, hindi ito hihindian. Fan ka rin ba ng chow fan? Ang isa sa mga street food capital ng bansa, sa Quiapo, sa Maynila, may dinarayo at pinipilahang food stall. Isa raw sa mga nauna at pinipilahang tindahan dito ng chow fan ang pwesto ni Patty. Ako ang reyna ng chow fan ng Quiapo. Sa kawali, iginisa ang aromatics. Sibuyas lang yan at bawang, ham, mixed vegetables. Pagkatapos, inilagay na ang kanin. Pwede naman po yung servings na lalagyan natin sa tapa natin, pangbalansi ng alat at tamis ng tapa. At ang pamfinale, tapa na ibinabad sa soft drinks. Pagmamahal lang ang sikreto nito para sumarap. Abot kaya, kada takal kasi, aba, 20 pesos lang. Masarap naman po. Sulit po sila sa presyo. Kung nakaluwag-luwag ka naman, pwede mo raw gawing overload ang iyong chow fan. Meron na itong hotdog at siomai. 100 pesos kada serving. Solid naman sa 100. At kahit tumataas na raw ang presyo ng mga bilihin, wala raw plano si Patty na taasan ang presyo ng kanyang chow fan. Tulong daw kasi niya ito sa mga estudyante at empleyadong nagtitipid. Konting kita lang. Okay na yun. Kasi kung sasabay mo pa sa taas din ng mga bilihin ngayon, para hindi ka na rin naging bago sa mga tao. Bago raw nagbenta ng chow fan si Patty, panulak muna yung nag-trending na rin na dragon fruit juice ng Quiapo. Nagkaroon daw kasi ng oversupply noon ng dragon fruit ang mag-inang Irene at Patty. Kaya para hindi mabulok at masayang, tutal naman, patok ang palamig ngayon, ginawa nila itong dragon fruit juice. Kailangan kasi, pag mahal mo yung hanap buhay mo, kahit pagod ka, kikilos ka. Kailangan sarili mo tulungan mo. Ang dating mag-isa lang sa negosyo, meron na ngayong mahigit 30 mga empleyado. May nagluluto na, may nag-aasikaso na para sa amin. Ganyan. Hindi katulad dati, ako lang. Goal nyo lang yung sarili nyo na unahin mo muna yung business, sipag, huwag ka agad-agad sumukol. Malay mo, isang araw, ikaw nang nasa ibabaw. Dito naman sa pwesto ni John sa Bulacan, Bulacan, lagi raw blockbuster ang pila para sa kanyang Chinese-style chow fan na tig 40 pesos. Paano niyo po na-master na hindi napapasok? Siguro po nung nag-welding ako, sanay ako sa mainit. Bago pa man siya humawak ng wok at sandok, ang gamit-gamit noon ni John sa paghahanap buhay, pala at ang hinahalo-halo niya naman, hindi mga sahog, kundi buhangin. Si John kasi, dating construction worker. Nag-start ako mag-arawan, 150, 200 pesos. Pero ang kinikita niya raw dati, kulang na kulang sa pangangailangan ng 3 niyang mga anak. Hanggang naengganyo siyang magnegosyo. Yung lola ko kasi, mahilig siyang magsangag. Tapos yung timpla niya, yun yung timpla na nagustuhan ko talaga. Kada araw, ang nauubos daw nilang bigas, umaabot ng 3 sako. Ganyan sila kapatok. Dahil sa kanyang pagsisikap, ang dating kumikita ng barya-barya sa maghapong pagpapala, ngayon, pinagpala ng bonggang-bongga. Sa isang araw po, kumikita kami ng mga 5 digits. Parang hindi nagsisink in sa utak ko ngayon, yun nangyayari sa akin.
Minsan nga, napagkakamalan na lang nila ako dyan na tauhan dito. Parang hindi ko ma-feel na ako yung may-ari talaga. Sarap siya, buhaghag, hindi magaspang sa bibig, kundi malinamnam. Ang kanyang kainan, meron ng bagong branch. Nakapagpagawa na rin si John ng bahay at nakapagpundar ng sasakyan. Dati, kailangan kong mamulot ng pagkain sa kalye para mabusog. Lagi kasi kong palaboy dati. Hindi pa rin ako makapaniwala na naabot ko to. Hindi na ako magugutom. Ang chow fan ng mga Chino, parang sinangag nating mga Pilipino. Umusbong bilang paraan para hindi masayang ang mga tirang kanin. Pero may isa pang klase ng fried rice ng mga Chinese na hitik din sa sahog. May itlog, baboy, hipon at mga gulay. At ang tawag dito, yang chow. Ang Yang Chow ay isang klase ng chow fan na nag-originate sa Yangzhou City in China. Ang chow fan kasi is a broad term, so it refers to all kinds of fried rice. Nagsimula siya way back before when the Chinese merchants used to do trade here in the Philippines. And after that, some of the merchants, they married na here and they integrated their Chinese dishes into the country. Sa restaurant na ito sa Quezon City, matitikman ang authentic yang chow. Masarap itong i-partner sa iba pang authentic Chinese dishes, katulad ng lumpiang Shanghai, pork asado, at pansit. Unang naghain ng yang chow ang pamilya ni Juliet noon pang 1894. Kung hindi man po kami yung oldest, isa po kami sa mga kauna-unahang nagtinda po ng fried rice dito. Nasunog na raw ang kanilang kauna-unahang branch sa Binondo noong 1984. Pero naisalba nila ang kanilang antigong menu. 1890s pa po ito na-print po. Nakasulat in Spanish and Chinese language. Yung lagi sinasabi nga ng tatay ko, parang kahit makopya ng mga tao yung recipe mo, pero kung yung technique ng pagluto, hindi niya alam kung paano gawin, hindi niya makakopya yung actual na lasa. Natikman ko na po ito noon, hanggang ngayon hindi pa nagbabagong lasa. Masarap pa rin po. Kapag natikman niyo yung yang chow namin, parang may babalik na na memories sa'yo. Siguro maalala mo nung bata ka. Chow fan, bao, nagsimula sa tirang kanin para hindi masayang. Pero sa Pilipinas, hindi lang kanin ang nabigyan nito ng panibagong buhay. Sa halagang 20 pesos, may estudyanteng nabusog. Dating palaboy na ngayon nagpapakain ng libo-libo. At isang lutong mahigit isang siglo nang ipinapasa sa mga henerasyon. Akalain nyo, may tira palang hindi katapusan. Dahil kapag mahusay itong hinaluan, maaari itong maging puhunan, pamana, at panibagong simula. Chow, fantastic talaga!